Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm Ledgy Padulina. Kumusta na kayo guys? Sana nasa maayos kayong kalagayan. Ngayon ay meron tayong ibabahagi. Panibagong kaalaman at panibagong tips and idea about sa mga aspiring service crew. Kaya kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay maaari bang humingi ng isang subscribe para lagi kang updated sa ating mga ilalabas na video. Pasensya na kayo guys kung medyo madalang tayong makapag-upload. Pero kahit na ganun ay sinisika pa rin natin na makapagbahagi ng mga video at makapagbigay kaalaman sa mga aspiring service crew, para may matutunan po sila at para magkaroon din sila ng lakas ng loob at makapag-apply sa ganitong fast food. So bago ang lahat ng yan ay shout out muna kay Gab, ayan, kay OG Malum, at shout out kay Jerome Padulina at kay Ate JB, ayan. At syempre, huwag natin kakalimutang i-shout out ang ating company, ayan. I-comment nyo guys sa baba kung sino ang mayroong company ng Generation 1. Ayan, Generation 1 po tayo. So, counting trivia lang guys. Ibabahagi ko lang. Maganda dito sa Generation 1. Kasi dito ako nagtagal. 7 years ako dito. At magandang company ito at legit. Ayan. Sa mga gusto mag-apply sa fast food, kung ito yung inyong agency, kung ito yung inyong company, is maganda po sa Generation 1 Resource. Ayan. Kasi kompleto yung benefits nila at hindi sila scam na company, kapag nag-exit clearance ka, makakatanggap ka ng back pay. Ayan, nagbibigay sila ng back pay. So okay naman sa Generation 1 para sa akin, kasi alam niya ng lahat, alam niya ng mga datihang service crew na nanggaling nasa Generation 1. Ayan, good ang Generation 1 para sa akin. So yun, ang pag-uusapan natin ngayon ay ano ang benefits kapag nagtrabaho ka sa fast food. Ayan, ano ba yung mga benefits na makukuha mo kapag nagtrabaho ka sa fast food? So, number 1, syempre, ang sweldo. Ayan. Kapag tayo nagtrabaho, tayo ay sasahuran or bibigyan ng sweldo, Syempre, yan yung pantawid natin sa pang-araw-araw, financially, sa mga pabili mo ng gamit, kung ano yung mga gusto mong i-invest o bilhin, at sa iyong pamilya. Yan, makakatulong yung pagtatrabaho natin sa fast food, Yan naman talaga ang number 1 Kapag tayo nagtrabaho, tayo susulduhan. Kapag tayo ay hindi nagtrabaho, syempre wala tayong matatanggap. Sino ba namang papasahod sa taong tamad, di ba? So number 2, knowledge. Ayan. Yung knowledge, yun yung kaalaman. Ayan. Kaalaman natin sa mga food handling, paghawak ng mga pagkain, tapos yung mga standard. Ayan. Diyan tayo matututo. Ayan yung mga benefits na makukuha natin. Magkakaroon tayo ng kaalaman paano mag-bread ng manok, paano gumawa ng spag sauce, paano ang standard ng mga ginagawa sa loob ng kusina. Ayan, paano makipag-communicate kay customer. Yun yung mga makukuha po nating benefits. Matututo tayo dyan pag tayo ay nag-apply sa fast food. Kaya payo ko sa mga aspiring service crew, try nyo po mag-apply kahit na wala kayong experience. Dito naman po ay walang pinipili, Basta ikaw po ay merong diploma, high school diploma, ALS diploma, ikaw po ay pwede na mag-apply sa pagiging service crew. 18 to 30 years old or 40 years old, depende sa store kung tatanggapin pa. Pero ang karaniwan po kasi, ang nakikita kong age limit is 18 to 38 years old yung kinukuha nila. Ayan. Pero kung good health ka naman, lakas ng pangatawan mo, pwede ka po mag-apply dito. So, number 3, pakikisalamuha sa iba't ibang tao. Ayan. Ito yung makukuha din natin dito kapag tayo ay nakapasok na sa fast food. Iba't ibang tao, mga hindi mo kilala, yung makakasalamuha, may mga piling boss, may mga babait, may mga nag-guide at pagtuturo sa'yo ng mga standard, meron naman mga kupal. So, sari-sari, doon ka makikisalamuha. Doon masusubok ang iyong tatag at ang iyong husay sa pakikisama. Doon mo masusubukan ang haba ng iyong pasyensya, kung ikaw ba ay mabilis mapikon, o ikaw ay mahaba ang pasyensya, mapagpasensya ka sa mga mambubuli, mapagpasensya ka sa mga piling boss, mapagpasensya ka sa mga tao na kala mo sila yung tagapagmana ng kumpanya. Ayan, mapagpasensya ka sa mga ganyan. Meron mga mababait din na makakasalamuha mo, makakatandem mo, makakasundo mo sa mga trabaho. Pero meron talaga na parang iwas ka sa kanya kasi kala mo
kanya yung story, masyadong mayabang, masyadong hindi maganda yung mga pagsasabi, kumbaga parang pabida ba. Alam mo naman sa Jollibee, may bida-bida talaga diyan. So, tiis lang at ipakita mo lang yung best mo. Trabaho is trabaho lang, huwag mong personalin. So, dito ka makakasalamuhan ng mga iba't ibang tao. So, number 4, be professional and manners. Ayan, dito ka mahuhubog. Ayan, benefits din yan sa ating pagkatao. Be professional. Kung sakali na hindi alam nung baguhan, ituro mo ng maayos sa kanya. Kung ano yung hindi niya nalalaman, huwag mong tawanan. Maging kang professional. So, kung hindi ko alam to TL or hindi ko alam to trainer, so ituro mo yung standard. O, ganito yan, ganito yan. Step by step, huwag mong pagalitan. Ipakita mo yung pagiging mong professional as a service crew. Kasi galing din tayo sa wala, galing din tayo sa walang alam, galing din tayo sa zero. Nagkaroon lang tayo ng kaalaman kasi sa generation to generation, di ba? Sinasalin din sa atin ng mga datihan, tapos tayo nung natuto na tayo, isasalin naman natin sa mga bago. So, gawin nating professional yung ating trabaho, no? Kapag walang alam yung humihingi ng tulong, humihingi at nagpapaturo, turuan natin ng tama. So, maging ganun tayo. Then sa manners, ayan, yung pag-uugali natin. Dapat palagi tayong mapagpasensya sa mga baguhan or kaya sa mga matatagal na din na nangungupal. So, ipakita natin na professional pa rin tayo sa pagkakataong iyon. Kasi minsan kasi hindi natin mapipigilan yung ating mga sarili kung minsan wala tayo sa mood, tapos binibiro tayo or kaya pinipressure tayo. Minsan nakakagawa tayo ng hindi maganda or nakakapagsalita tayo ng mga masakit sa ating mga kasama. So, patient lang. Then, ipakita mo yung pagiging professional mo. Huwag mo masyadong galingan or angasan, no? Kasi pag ginalingan mo rin, ikaw rin yung magsisisi sa huli. Ipapagawa sa'yo yung mga bagay na hindi mo trabaho, no? So, ganun lang talaga. Give and take lang. So, sana may natutunan ka sa video na ito at kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa ating ilalabas na video. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa walang sawang pagtangkilik ng ating video. Thank you for watching guys and God bless.